Welcome to Donmar TV News Channel. Naiimbestigahan ng 8 senador sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang mga opisyal na nag-utos na imbestigahan at i-profile ang mga organizers ng community pantry. Sa isang joint statement, sinabi ni Senators Franklin Drilon, Ralph Recto, Nancy Binay, Sherwin Gatchalian, Leila de Lima, Risa Ontiveros, Grace Po at Senator Kiko Pangilinan na dapat disiplinahin ang mga nagsasagawa ng profiling at red tagging dahil inilalagay nila sa panganib ang buhay ng mga community pantry organizers. Batid nilang may ilang mga opisyal ng militar at pulisya na notorious sa red tagging gaya ng mga nasa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na nag-aakusa sa mga tao bilang mga makakaliwa na nauuwi sa harassment at intimidation. Giit ng mga senador, huwag haluan ng duda na nagpapakalat ng komunismo ang mga community pantry dahil maliwanag namang tulong ang intensyon dito ng mga organizers at volunteers. Ito rin ang panawagan ni Senate President Tito Soto na nagsabing tantanan at huwag pahirapan ng gobyerno ang mga nagbabayanihan ngayong may pandemya. Mababatid na una ng inamin ni General Antonio Parlade, ang spokesperson ng NTF-ELCAC, na nagsasagawa sila ng background check sa organizers ng community pantry. Maganda raw ang layunin ng proyekto pero nagagamit daw ito ng mga makakaliwang grupo. Bagay na pinahihiwatig din sa ilang shared. Yan yung sinasabi ko, you don't have to do that. Yun lang. Nakapang-English tuloy ako sa ginawa ninyo. Bakit to? Bakit? Kasi alam na nga natin yung issue ng red tag, nakakaano yan. Alam ko, sasabihin nyo hindi red tag. Naintindihan ko, tama naman din kayo. Kaya lang, remember, iba yung bumanat sila sa gobyerno, tapos meron silang ginagawang katarantaduhan. Okay yun, banata natin yun, okay. Pero this time, sana ginamit natin yung utak natin. Ano ba ang ginagawa nila ngayon? Tumutulong sa tao. Yung tao nakikinabang. Pinapakain yung mga tao. Maraming humihingi. Nagkakaroon ng bayanihan spirit. Pag ginalaw natin ito, sigurado iba takbo nito. Iba ang kwento nito. Dapat nakiramdam kayo eh. Ano ba ang sinasabi ng tao? Pakiramdaman nyo lang. Tapos pag bandang uli, tsaka kayo magbaon na nakakamera doon, tapunta kayo doon at sasabihin, ito nangyayari, ito ilalabas nyo. Kakampihan kayo ngayon. Kaya lang dahil sa binanatang kagad natin, ay sus, Ginoog yun. Post sa Facebook page ng NTF-ELCAC na itinuturong mitya ng pagtigil operasyon ng unang community pantry sa Maginhawa sa Quezon. Yan yung inaantay nila. Inaantay nila yan na punahin sila. Pag pinuna sila ng gobyerno mga influencer lang pumuna yan, tapos sila eh. Ay mga vlogger lang at saka mga netizen lang pupuna sa kanila, tapos yan, iyak tawa yung mga yan. Pero dahil pinuna sila ng gobyerno, inaapi kami ng gobyerno. Iyak na kami. Kawawa naman kami. Kailangan na namin abogado, proteksyon sa taong bayan. Di ba kayo nadala doon sa EDSA 1908? Yung people power na yan? Ayun ginagawa na, punta pa sila sa mga sundalo, sa harapan sundalo, merong hawak na rosaryo, tsaka may bulaklak. Pero habang may hawak kami yung rosaryo, may bulaklak, may bumabato doon sa likod. Para ina-adjit nila yung mga sundalo doon. Para pag parang hindi nyo alam yan. It's an art of war. City. May mga sectors kasi na ini-exploit itong sitwasyon. Now, sinakyan nila itong mga gandang. Ang tawag ko kasi dito, pasensya ka na, Boss Parlarde, ha? Thank you very much. I understand your point. Kaya lang, NTF-ELCAC should have a political advisor. Ano ho ibig sabihin nito? Everything that's happening, especially in our government sa pagpuna, this is all political. Kailangan yung diskarte sa pagpuna, tingnan kagad natin, ano ho ba yung magiging, whether you like it or not, whether you admit or you don't admit, this is all about politics. Okay? Everything na ginagawa ng mga taong na makakaliwa, it's all about politics. So,
pag pinuna ba sila, ano magiging reaction nung nasa middle? Yun ang lagi nyo isipin, yung nasa middle. Yung mga makakaliwa, you will never please them. Kahit anong sabihin natin, tarantado na talaga yung mga yan. Okay? Yung mga DDS, susuportahan kayo at susuportahan kayo. Kahit anong gawin niyo, susuportahan kayo. What we need is yung nasa gitnang wala silang alam. Ano ibig sabihin? Hindi sila informed sa mga pangyayari. Hindi nila alam ibig sabihin ng DDS, hindi nila alam ibig sabihin ng Dilawan, hindi nila alam ibig sabihin ng Bukininam. Okay? Sila ho yun. Marami ho yan. Okay? Marami ho yung nasa gitna na yan. Ngayon, ano ang dating nung pagtutulong nitong mga Bukininam sa tao? Ano ang dating nun? Remember hindi nila alam yung kaliwa, hindi nila alam yung red, hindi nila alam yung Bukininam. Wala silang alam. Basta alam lang nila, may mga taong tumutulong sa amin. Kunin namin yung tulong. Kunin namin yung lahat ng itlog. Tawan ako sa video na yan. Kinuha lahat ng itlog. Ngayon, pag pinatigil nyo yan, sana inisip ninyo. Once kinagat ninyo yung bait, titigil yan. Ano ang dating? Sundalo. Pinatigil ang mga tumutulong sa mamamayan. Sana ho, yan yung sinasabi ko sa inyo, isipin nyo ng mabuti bago tayo gumalaw ng kung ano man, post natin sa social media. Sabi nga, think before you post. Pero sabi nga ni Mocha sa akin, pray before you buy. Ano yun? Basta ba ganun na yun? Programa na ito ng mga civil society, mga ibang sektor. Meron silang mga propaganda na ginagawa. Okay. Ano ba mga propaganda po yun? May mga sinasabi sila na na gutom ang mga tao dahil sa kapalpakan ng gobyerno, dahil sa kung ano-ano pa. Halos ganyan din ang paliwanag ni Undersecretary Lorraine Badoy na isa ring tagapagsalita ng NTF-ELCAC. Dapat daw tigilan na ng CPP, NPA at NDF ang aniyay panloloko sa taong bayan at tigilan ng umunay modus operandi. Kasi ayoko na magsalita. Kasi ang nababasa ng tao, yung mga sinasabi kong ang nababasa lang nila, tinutulungan sila. Hindi nila nababasa yung ginagawa ng mga nasa likod noon. So sana kung gusto niyo i-counter yon in a different way. Sana hindi natin kinounter nun. Sana ang ginawa natin, tinapatan natin. Kayo mismo, mga sundalo, namigay. Pumunta kayo doon, kinabihan nyo, namigay din kayo. Yung mga kapulisan natin tumulong. Ano nangyari? Di ba? Pustahan ko sa inyo, atras bitlog yung mga na yan. Yung mga makakaliwa na yan. Kasi tinapatan nyo ng pagtulong din. Sigurado ko atas din mga itlog niyan. Hindi ginawa ninyo parang ang dating pinatigil. So yun ang palalabasin na pinatigil kami na tumutulong sa taong bayan. Naghihirap na ngayon gobyerno natin. Nagtatapos magkakanto. Diba? Di na pagpakete ng communist propaganda bilang serbisyo sa taong bayan at ang pag-aakusang walang ginagawa at inutil ang gobyerno. Sabi nga ni Boss G, Boss relax, matalino gobyerno. Of course, sinabi ko namang matalino talagang gobyerno natin. Makakahanap din sila ng solusyon. Of course, nandiyan si Bongo Pag nandiyan si Bongo, sigurado ako maayos yung solusyon yan. Bakit? Yung tao nakikinig. Sa joint statement ng mga senador na sina Nancy Binay, Laila De Lima, Frank Drilon, Sherwin Gatchalian, Riza Ontivero. Ang bilis kagad nilang sumagot. Kasi alam nila yan Pagkakataon na yan, tinan nyo sabi ko nga sa inyo, it's all politics Remember these people, kakandidato uli sila. Nag-aantay lang sila ng moment kung saan magiging hero sila sa mga mahihirap. Kahit sa totoo lang naman, yung pagiging hero nila sa mahihirap, nung nasa pwesto naman sila, hindi naman sila tumulong sa mahihirap. Ngayon, hero na sila sa mahihirap. Antay lang sila pag merong para sa mahihirap, baba na tayo dyan.